Hay nako, masyadong maaarte mga kapitbahay natin sa kabilang kalye, Rusty. Akala mo naman kung sino mga perpekto. Nagrereklamo ba naman? Dahil masyado raw maingay ang kotse-kotse ni Paddy doon sa labas. Pabayaan mo nga sila, Dana. Ano ba magagawa nila? Hindi lang ako basta pulis. Ako ang kapitan dito. Isang sita ko lang sa kanila. Tiklop kagad ang mga yan. Alam mo, totoo dyan. Kinaiinggitan lang nila ang buhay natin kasi tayo may pera. Sila, mga nanggaling sa putikan. Mami, ayoko po ditong ulam. Hindi masarap yung adobo eh. Gusto ko po fried chicken galing sa fast food. Bilan niyo po ako ngayon din. Oh, sige anak. Huwag ka na magalit, ha? Teka, tatawagin ko si Inday. Inday! Lumabas ka nga dyan sa kusina. Bilan mo kagad ng isang bucket ng fried chicken si Paddy. Bilisan mo at baka mamaya umiyak pa ito. Sige po, ma'am. Bibili na po ako ngayon din. Oh, haya na. Ibibili ka na ng gusto mong pagkain. Kaya huwag ka nang magwala. Pabihira ka, oo. Opo, Daddy. O siya nga pala. Kumusta naman ba ang school mo kanina? May nambubuli ba sa'yo? Naku, wala po, Daddy. Takot lang po nila sa akin. Sinusuntok ko sila kapag hindi nila ako sinasama sa laro o kaya inaaway nila ako. Yung isa ko ngang kaklase kanina sinuntok ko eh. Yung si Eugene. Ayaw ba naman akong pairamin ng PSP niya? Pero di ba may PSP ka naman, Paddy? Opo. Kaso may gasgas na yung PSP ko eh. Gusto ko po sana yung bago. Huwag ka mag-alala. Ibibili ka namin sa susunod na linggo ng bagong PSP, ha? Mami, Daddy, di ba tama naman po ang ginawa ko? Aba, oo naman. Dapat lang na maging palaban ka. Huwag kang papayag na hindi nasusunod ang gusto mo, Paddy. Kung may humarang sa'yo sa eskwelahan o kaya sa kalsada, sabihin mo, anak ka ng isang pulis. Walang pwedeng humamak sa'yo, anak. Opo, Daddy. Kahit nga yung guard sa gate kanina sinipa ko yung binte nung ayaw akong palabasin. Natakot sa akin. Sabi ko, ipakukulong mo siya. Magaling, anak. Ganyan dapat. Huwag kang magpapaapi sa kahit na kanino. Lalo na sa mga mahihirap na yan sa paligid natin. Mga hampas lupa. Gaano nga ba kalayo ang kayang marating ng pagmamahal ng isang ina para sa kanyang anak bago ito maging isang lason na sisira sa buong pamilya? Naniniwala ako noon na ang pagbibigay ng lahat ng luho, ang pagtatanggol sa kanya kahit sa maling paraan at ang pagtakip sa kanyang mga pagkakamali ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Kapag naaalala ko ang gabing yun, Panyero, sa aming hapagkainan, nadudurog ang aking puso sa matinding hiya at pagsisisi. Akala kasi namin ni Rusty nung mga oras na yon ay ibinibigay lang namin ang pinakamasarap na buhay at pinakamataas na proteksyon para sa aming solong anak. Tuwang-tuwa pa ako habang pumapalakpak sa kabastusan si Paddy nang hindi ko namamalayang tinuturuan na pala namin siyang maging isang halimaw sa lipunan. Ipinagmamayabang pa namin ang baril at posisyon ni Rusty bilang pantakip sa anumang kamaliang magagawa ng aming anak. Diyan nagsimula ang aming pagkabulag. Isang maling paniniwala na ang pera at kapangyarihan ay sapat na upang palitan ang tamang asal at disiplina. At upang maunawaan niyo po ng gusto, uumpisahan ko na po ang aking kwento. Panyero Stories. Lola, salamat po sa paghatid sa akin, ha. Umuwi na po kayo at baka mabilad pa po kayo sa araw. Walang ano ba na po. Basta mag-aral ka ng mabuti ngayon, ha? Huwag mo papansinin yung mga batang pilyo dyan sa loob. Opo, Lola. Tututok na lang po ako sa subject namin para mataas po ulit ang makuha kong grade sa quiz. Tabi nga dyan! Haharang-harang ka sa daan eh. Aray, ang sakit naman nun. Bakit ka ba nang babangga, Paddy? Malawak naman yung daanan, ha. Sa gusto kong dumaan dyan eh. Bakit? Sa iba tong kalsada? At sino ba yung kasama mong mukhang taong grasa? Bata,
Dahan-dahan ka sa pananalita mo. Hindi ka ba tinuturuan ng mga magulang mo na igalang ang mas matanda sa iyo? Hoy, hindi mo ba ako kilala? Pulis ang tatay ko. Isang tawag ko lang sa kanya, ipapakulong kanya kagad dun sa presinto. Huwag mo naman sigawan ng lola ko, Padi. Naglalakad lang naman kami ng maayos dito. Eh anong gagawin mo, ha? Lalabang ka? Mahirap na nga kayo, mga wala pa kayong kwenta. Yan, dahil dyan sa kabastusan nyo. Ang dumi-dumi ng mga damit nyo. Huwag kayong haharang-harang sa daan ko uli, ha? Napakasama ng ugali mo, bata. Tandaan mo, hindi habang buhay ay may proteksyon ka sa mga ginagawa mong masama. Ewan ko sa'yo, isusumbong ka kayo sa tatay ko para matakot kayo. Magsama kayong dalawang pangit. Be. Sa halip na pagalitan ko siya nang ikwento niya ito sa akin, ipinagmalaki ko pa ang kanyang katapangan at pagsandal sa baril ng kanyang ama. Hindi ko nakita na ang pagtatanggol ko sa maling asal ng aking anak ay nagtatanim na pala ng matinding galit sa puso ng matandang yon. Diyan nagsimula ang aming pagkabulag sa katotohanan na ang kawalan ng disiplina sa bata ay magdadala pala sa amin sa isang napakadilim na hukay. Hay, sa wakas, natapos ko na rin tong science project ko. May papasa ko na to kay ma'am bago mag-recess. Uy, tignan nyo to si Bakoy, oh. Masyadong seryoso sa ginagawa. Akala mo naman bibigyan ng medalya. Padi, wag ka naman maingay dyan. Malapit nang pumasok si ma'am. Bumalik ka na lang sa upuan mo. Okay na nga to. Ano ba itong ginagawa mo? Mukha naman itong basura eh. Akin na yan, Padi. Pinagpuyatan namin yan ni Lola Farah kagabi. Huwag mo naman pakialaman yan. Oh, ayan. Punit-punit na yan. O paano yan? Wala ka lang maipapasa ngayon. Napakasama mo talaga. Bakit mo pinunit? Wala naman akong ginagawang masama sa inyo ah. Ang lakas ng loob mong itulak ako ah. Hindi mo ba kilala ang tatay ko? Pulis yun. Ipapakulong kita. Hindi ako natatakot sa tatay mo. Maling-mali ang ginagawa mo sa akin. Aba, matapang ka na. Lalaban ka ba talaga? Sasaktan pa kita lalo. Pagdating ng balita sa akin tungkol sa away sa silid-aralan, ang tanging pumasok sa utak ko ay ang galit dahil may naglakas na loob na lumaban sa aking anak. Hindi ko man lang itinanong kung ano ba ang tunay na dahilan kung bakit nagalit ang batang si Makoy kay Padi. Bulag na bulag ako sa paniniwalang palaging tama ang aking anak at walang sino man ang may karapatang humawak o pumigil sa kanya. Ang pambubuli ni Padi at ang pagsira niya sa pinaghirapang proyekto ng kanyang kaklase ay ipinagwalang bahala ko lang. Yun ang naging daan upang lalo pang maging matapang ang aking anak sa paggawa ng masama nang walang takot sa kahit kanino. Nasaan ang principal sa eskwelahan na to? Nasaan yung batang dugyot na sumuntok sa anak ko? Ako po ang principal, Miss Dana. Maupo na muna kayo. Narito rin po ang lola ni Makoy. Pag-usapan po natin na maayos ang nangyari. Walang maayos-ayos dito, sorry po. Walang maayos-maayos dito. Tignan nyo yung pasa ng mukha ng... Sorry po. Walang maayos-maayos dito. Tignan nyo yung pasa sa mukha ng anak ko. Pulis ako. Kaya kong ipasa na tong eskwelahan nyo ngayon din. Kapitan, agulos chili ho kayo. Ang anak niyo po ang unang nang maliit. Nagpunit po ng project ng apo ko at unang nanuntok. Tumahimik ka nga diyang matanda ka. Edukado at mayaman ang pamilya namin. Hindi ganyang kabastos ang anak ko. Kayo ang walang turo sa apo niyo. Nagsasabi po ng totoo si Lola. Si Padi po talaga ang kumuha at nagpunit po ng science project ko. Kaya ako po siya naitulak. Huwag kang magsinungaling sa harap ko, bata. Pasalamat ka at minor de edad ka pa. Kung hindi, idiniretso na kita sa presinto. Kapitan Rusty, pakiusap po. Huwag niyo naman pong takutin ang bata rito sa loob ng opisina ko. Bakit? Natatakot ka rin ba sa amin?
Siguraduhin mong ikukonsidera mong i-expel ang batang yan kung ayaw mong matanggalan ng lisensya. Masyado kayong nabubulagan sa pera at baril niya. Tandaan niya, hindi lahat ng bagay ay mababayaran niya kapag tadhana na ang naningil. Noong mga sandaling yun, Panyero, sa loob ng opisina ng prinsipal, naramdaman ko ang matinding kapangyarihan dahil nakita kong natatakot sa amin ang lahat. Ginipit namin ang matanda at ang kanyang apo gamit ang posisyon ni Rusty at ang aming kayamanan para pumabor sa amin ang eskwelahan. Wala kaming ipinakitang kahit konting awa o katarungan sa maglola kahit malinaw na ang anak namin ang nagsimula ng kaguluhan. Akala ko nun ay tagumpay ang ginawa naming pagtatanggol sa aming anak laban sa mga mahihirap. Ngunit sa katunayan, itinutulak na pala namin si Padi sa isang dalampasigan ng matinding kapahamakan dahil sa kawalan ng tamang disiplina. Lola, pasensya na po uli kayo sa nangyari sa opisina ng prinsipal ha. Napahiya po kayo ng dahil sa akin. Huwag mong isipin yun, Apo. Wala kang kasalanan. Sila ang mali dahil ginagamit nila ang kapangyarihan nila para mang-apak ng mahihirap. Uy, tignan nyo nga naman. Naglalakad ang maglolang pulubi, oh. Padi, pwede ba pabayaan mo na kami? Tapos na yung gulo sa eskwelahan kanina. Umuwi ka na lang sa inyo. Ayoko nga. Sino nagsabing tapos na? Sabi ng daddy ko, takot daw kayo sa amin kasi pulis siya. Aray ko, bakit mo ba ako tinulak? Wala naman kaming ginagawang masama sa iyo ah. Bagay sa iyang putik. Mukha kang basahan. At ikaw namang matanda ka. Huwag mo akong titigan ng ganyan ha. Baka ipahuli rin kita sa daddy ko. Papakulong ka nun. Bata, masyado kang palalo. Tandaan mo itong araw na to. Kapag ang taong nasa itaas ay bumagsak, sagad sa lupa. Bigiwan mo nga ako, matandang aswang. Isusumbo kita sa daddy ko, pulis yun. Ipapakulong ka niya. Nang umuwi si Padi nung gabing yon, na tumatawa dahil itinulak niya muli sa putikan ang batang si Makoy, ipinagmalaki ko pa siya kay Rusty. Walang sino man sa aming mag-asawa ang nagsabi sa kanya na mali ang kanyang ginagawang pang-aapi at pambabastos sa matanda. Naging kampante kami dahil alam naming takot sa amin ang lahat sa aming baryo at doon din sa paaralan. Hindi namin napansin ang mga salita ng matandang yon na naglalaman na pala ng isang napakagrabing babala para sa aming pamilya. Ang aming kawalan ng aksyon upang pigilan ang kabastusan ng aming anak ang nagpatibay sa galit na balang araw ay maniningil sa amin. Aray, hinay-hinay lang po Lola. Medyo kumikirot pa rin po yung pasa ko sa mukha eh. Tiisin mo lang sandali, Apo. Gagaling din to kagad. Masakit lang talaga ngayon kasi nanggaling sa suntok ng batag yon. Lola, bakit po kaya ganun sila Padi? Bakit dahil lang po sa may pera sila at pulis po ang tatay niya, pakiramdam po nila, pwede na po nilang tapakan at bastusin ang kahit na sino? Kasi, Apo, nabulag na sila sa sarili nilang kayabangan. Akala nila yung posisyon at baril nila sa mundo ang magtatanggol sa kanila. Kahit na gumawa pa sila ng kasamaan. Hindi po makatarungan yung ginawa nila kanina sa opisina ng prinsipal, Lola. Sila nga po yung nanira ng project ko, sila pa po yung matapang. Panig pa po sa kanila yung prinsipal kasi natatakot po sa tatay ni Padi. Alam mo, Bakoy, nakita ko kung paano kanila pinalabas na masama. Pero wag mong hayaan na kainin ng galit ang puso mo, Apo. Lola, ayoko na pong pumasok bukas sa eskwelahan. Natatakot po ako na baka abangan po ulit ako ni Padi sa kalsada tapos itulak po niya ako ulit sa putik o kaya ipahuli po sa tatay niyang pulis. Hay nako. Wag kang matakot, Apo. Hindi ko hahayaan na saktang ka pa nila uli.
Mag-aral ka na lang ng mabuti at huwag mong iiwan ang mga pangarap mo. Para lang sa mga taong yan. Pangako po, Lola. Mag-aaral po ako mabuti at magsusumikap na umasenso po ako balang araw gamit ang malinis at tamang paraan para maipagmalaki niyo rin po ako. Aasahan ko yan, Makoy, ha? O sige na, pumasok ka na sa kwarto mo't magpahinga ka na. Ako na ang bahalang magligpit ng mga pinagkainan natin. Opo, Lola. Magandang gabi po. Pulis. Mayaman. Akala niyo ba, hawak niyo ang buong mundo dahil lang sa badge at barilya? Sisiguraduhin ko na magbabayad kayo sa bawat patak na luha ng apo ko. Kung hindi kayo kayang parusahan ng batas ng tao, ako ang magpaparamdam sa inyo na parusa mula sa kadiliman. Habang masaya kaming natutulog sa aming marangyang mansyon nung gabing yun, hindi namin alam na nagpapakulo na pala ng galit ang matanda sa kanyang kubo. Ang aming kawalan ng katarungan at ang patuloy na pang-aapi ng aming anak ay nagtulak sa kanya upang humanap ng ibang paraan para ipaglaban ang kanyang apo. Tinalikuran na ng matanda ang batas ng tao dahil nakita niyang hawak at nababayaran namin ito ng aming pera at kapangyarihan. Diyan nagtapos ang unang kabanata ng aming buhay, kung saan ng aming sariling yabang at kapabayaan ang nagbukas sa pintuan ng isang napakadilim na kinabukasan. Binaliwala namin ang ugali at kinikilos ni Padi dahil sa tingin namin normal lang ito sa isang bata. Pero ang hindi namin alam, unti-unti na pala kaming nagpapalaki ng isang halimaw. Tulog na tulog sina Daddy at Mami. Galing sa inuman si Daddy kagabi. Kaya sigurado kong hindi magigising to kahit na anong mangyari. Ayan. Ayan ang baril ni Daddy. Ang ganda talaga nitong kulay itim na to. Napakabigat at napakatigas. Ang angas talaga. Mabitbit nga to bukas sa eskwelahan. Tignan natin kung makakapagmatigas pa sa akin yung Makoy na yon at yung lola niyang mukhang aswang. Peng! 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 Takot kayo sa akin ngayon. Sabi ni Daddy, kapag may baril ka, ikaw ang hari ng kalsada at walang sino mang makapag-uuto sa'yo. Ayun. Pasok na pasok sa ilalim ng mga notebook ko. Hindi halata mula sa labas. Walang makakahuli nito sigurado. Bukas na bukas dito sa eskwelahan, sisiguraduhin kong luluhod at maiihi sa takot si Makoy sa harapan ko. Humanda talaga siya. Kung alam ko lang sana na sa mga oras na yon ay kinukuha na ng aking anak ang nakamamatay na baril ng kanyang ama, ginising ko sana si Rusty. Ngunit dahil sa aming kapabayaan at kawalan ng disiplina sa bahay, naging napakadali para kay Padi na hawakan ang isang tunay na armas. Tinanggap ng utak ng aming 10 taong gulang na anak ang maling aral ng kanyang ama na ang baril ang simbolo ng kapangyarihan at paghahari sa kapwa. Ang aming labis na pagpapalaya at kawalan ng bantay sa aming sariling tahanan ang naglagay ng nakamamatay na kasangkapan sa mga kamay ng aming anak. Diyan nagsimula ang bilang ng mga oras patungo sa trahedyang magwawasak sa aming buhay. Makoy! Lumabas ka dyan sa likod ng kantina! Huwag kang magtago sa ilalim ng mesa! Lumabas ka! Kung di mo gustong sirain ko uli yung mga gamit mo! Padi, nagmamakaawa ako sa'yo. Iwanan mo na ako. Ayoko na makipag-away sa'yo. Gusto ko lang makatapos ng pag-aaral para matulungan ko ang lola ko. Ang lakas pa rin ng loob mong magsalita ng ganyan ah. Matapos mong ipahiya ang pamilya ko kahapon sa opisina ng prinsipal. Lumuhod ka sa harap ko at humingi ka ng tawad ngayon din. Hindi ako luluhod sa'yo. Wala akong ginagawang kasalanan sa'yo kahit kanino. Ang magulang mo at ikaw ang dapat na humingi ng tawad sa ginawa niyo sa aming dalawa ni Lola Farah. Aba,
Ano sabi mo, ha? Matapang ka talaga. Akala mo ba? Nanginginig ako dyan sa mga pagsagot-sagot mo sa akin, ha? Tignan natin ngayon kung makakapagsalita ka palang ganyan sa harap ko. Ha? Padi, bakit may baril ka? Saan mo nakuha yan? Bitiwan mo yan, Padi, delikado yan. Baka pumutok yan bigla. Takot ka rin pala eh. Diyan ka magaling. Sa salita lang. Ngayon, lumuhod ka at magmakaawa ka sa akin. Kung ayaw mong patayin kita rito. Padi, pakiusap. Ibaba mo yan. Huwag mong gawin yan, Padi. Magagalit ang mga magulang mo at ang mga guro natin. Anong pagagalitan? Hindi ako pagagalitan ni na daddy at mami, no? Kampi sila sa akin. Dahil ako ang anak nila. At marami kaming pera. Ano? Luluhod ka? O babaril kita? Ang eksenang ito sa likod ng kantina ang nagpakita kung gaano kalalim ang pinsalang naidulot ng aming maling pagpapalaki kay Padi. Dahil sa hindi namin siya kailanman tinuruan na tumanggap ng pagkakamali o igalang ang kapwa. Hindi na matanggap ng kanyang isip ang tumanggi sa kanyang gusto. Ang paglalabas ng tunay na baril laban sa kanyang kaklase ay resulta ng aming pagpaparamdam sa kanya na nasa itaas siya ng batas ng tao. Habang nanginginig sa takot ang inosenteng si Makoy, ang anak ko naman ay lalong nilason ng galit at pagnanais na maghari-harian. Ang aming mga maling aral ang nagtulak sa kanya upang gawin ang isang bagay na hindi na maiuulit. Padi, hindi ako luluhod sa'yo. Salbahe kang bata. Wag! Wag! Da! Nagawa ko. Binaril ko siya. Hindi ko sinasadya. Ayaw niyan lumuhod eh. Ayaw niyan sumunod sa akin. Diyos ko! Padi! Ano yung ginawa mo? Makoy! Makoy, gising! Tumawag kayo ng ambulansya, dali! Diretso kayo sa klinik! Tulungan niyo ako! Naku! Daddy, Mami! Tulungan niyo po ako! Nasaktan ko si Makoy, Daddy! Tulong! Makoy, kumapit ka! Huwag kang pipikit! Magdadala kami ng tulong. Diyos ko! Napakaraming dugo ang nawawala sa kanya! Ang nakabibinging putok ng baril na yon ang nagwasak sa buhay ng dalawang pamilya sa loob lamang ng 1 segundo. Nang bumagsak ang inosenteng si Makoy sa semento na duguan ng dibdib, dumanak din doon ang huling natitirang pag-asa ng aming pamilya. Nanginginig na tumakbo si Padi pauwi sa amin. Natatakot sa sarili niyang ginawa dahil nung oras na yon ay nawala ang lahat ng kanyang kayabangan. Ngunit sa halip na ma-realize namin ang matinding kasalanan na nagawa ng aming anak, mas inuna pa rin namin ni Rusty ang pagtatanggol sa aming sarili at sa aming pangalan. Yun ang naging simula ng aming tuluyang pagkahulog sa balon ng kapahamakan. Walang hahawak sa anak ko. Bata lang siya. Hindi niya alam ang ginagawa niya. Kasalanan ng Makoy na yon kung bakit nagkaganyan ang anak ko. Miss Dana, kumalma po kayo. Ang anak niyo nagdala ng baril sa eskwelahan at binaril ang kanyang kaklase. Mabilis na isinugod sa ospital ang biktima at nasa kritikal na kondisyon ngayon. I absolute this case. Ako ang ama niyan at ako ang kapitan dito. Ako ang hahawak ng investigasyon. Lumabas kayong lahat. Kapitan Rusty, baril mong ginamit sa krimen. Pasok ka sa gross negligence at child endangerment. Pero ayon sa Juvenile Justice and Welfare Act, ang bata na 10 taong gulang ay exempt sa criminal liability. Nakakarinig ba kayo? Walang makakapagpakulong sa anak ko. Menor de edad siya. Sabi ko sa inyo ligtas ang anak ko. Walang pwedeng humawak sa pamilya natin. Sabi ko sa inyo, Mami, di ba? Hindi naman nila ako pwedeng ipakulong eh. Takot lang nila sa ating pamilya, di ba? Manahimik ka nga muna, Dana. Kailangan nating ayusin to para hindi ako matanggal sa serbisyo. Pero tama ka, hindi makukulong si Padi.
ligtas siya sa batas. Ligtas man ang anak nyo sa kulungan dahil sa edad niya. Siguraduhin yung sa konsensya nyo ay makakatulog pa kayo ng maayos pagkatapos ng nangyaring ito. Habang naaalala ko ang mga salitang lumabas sa bibig ko sa loob ng istasyon ng pulisya, nasusuka ako sa sarili kong kayabangan. Tuwang-tuwa ako nang malaman kong exempted sa criminal liability si Padi dahil 10 taong gulang pa lamang siya. Sa halip na matakot kami sa ginawa ng aming anak o humingi ng paumanhin sa pamilya ng biktima, mas nagdiwang pa ako dahil hindi makukulong ang aking baby. Ginamit ni Rusty ang kanyang badge at pera upang takpan ang kanyang sariling kapabayaan sa baril. Akala namin ay nanalo naman kami sa tulong ng batas ng tao nang hindi namin alam na may mas mataas at mas madilim na batas na naghihintay sa amin. Lola, ginawa na po namin ang lahat ng aming makakaya sa loob ng operating room. Tinamaan po ng matindi ang kanyang baga at nagkaroon po ng malaking internal bleeding na hindi na naagapan. Sa kasamaang palad po, hindi na po kinaya ng katawan ng bata. Ang apo ko, ang nag-iisang buhay at pag-asa ko. Pinatay nila ng walang kalaban-laban. Ang apo ko! Ang apo ko! Paumanhin po talaga, Lola. Nakatala na po ang lahat at ang sanhi ng kanyang pagkamatay sa opisyal na police report at death certificate. Pulis ang tatay. Kaya walang kulong ang bata. Walang hustisya sa korte para sa mga kagaya nating mahihirap. Walang hustisya sa mga taong may pera at kapangyarihan. Napakawalang iya. Napakawalang iya. Huwag kang mag-alala, Makoy. Kung hindi ka kayang ipaglaban at bigyan ng katarungan ng batas ng tao, ako ang magtatanggol sa iyo sa batas ng kadiliman. Magbabayad silang lahat. Isa-isa sila. Matulog ka na ng payapa, Apo. Sisiguraduhin kong bawat gabi ay magiging impyerno sa pamilyang pumatay sa iyo. Nang mamatay ang batang si Makoy sa ospital, wala ni isa sa amin ni Rusty ang nagpunta upang makiramay o humingi ng kapatawaran sa kanyang lola. Naging malamig ang aming mga puso dahil ang tanging iniisip lang namin ay ang protekta ng aming sariling pangalan at ang kinabukasan ni Padi. Hindi namin naisip ang matinding sakit at kawalan ng katarungan na naramdaman ng matandang yon habang nakatitig sa malamig na bangkay ng kanyang nag-iisang apo. Ang aming kawalan ng habag ang naging huling patak sa baso ng kanyang pagtitimpi. Diyan tuluyang isinara ng matanda ang kanyang pinto sa batas ng tao at pumasok sa isang madilim na kasunduan upang gumanti. Tingnan mo nga naman ang matandang yan. Nakatayo sa ilalim ng buhos ng ulan sa harap mismo ng gate natin. Anong ginagawa niya dyan? Hoy, matanda ka! Umalis ka nga dyan kung ayaw mong ipakaladkad kita sa mga pulis ko. Ano ba bang gusto mo? Patay na ang apo mo! Tanggapin mo na lang yun! Walang kasalanan ng anak ko sa batas! Rusty, Teda, at ang anak niyong mababatay tao. Akala niyo maligtas kayo dahil sa pulis ka at may pera kayo? Umalis ka na nga dito, taong grasa. Baka gusto mong ipahuli kita ng trespassing ngayon din. Walang kulungan na bata sa batas ninyo. Pero sa batas ko, magdurusa kayong lahat. Ang dugong dumanak sa apo ko ay babalik sa inyo ng 1,000 beses. Sumapait sana ang bawat subo ng pagkain nyo. Magdugo ang inyong mga laman hanggang sa tuluyang kayong mabulok. Umalis ka na, sabi! Baliw na matanda! Pasalamat ka at matanda ka na. Kung hindi,
Binaril na kita dyan sa pwesto mo. Barilin mo ako, Rusty. Barilin mo ako. Gaya ng ginawa ng anak mo sa apo ko. Pero hindi mo mababaril ang sumpang nakakapit na sa pamilya mo. Magsisimula ang impyerno sa mismong silid ng anak ninyo. Han, hayaan na natin ang matandang yon. Pumasok na tayo sa loob. Ang lakas ng ulan. At nakakatakot ang sinabi ng matanda. Parang nababaliw na siya. Hayaan mo yung matandang yun. Tumatahol lang yan dahil wala siya magawa sa akin. Siguraduhin lang niya na hindi siya babalik dito kung ayaw niyang mabulok sa kulungan. Tinawanan lang namin ang matandang yon habang nakatayo siya sa ilalim ng malakas na ulan. Nagpaputok pa ng baril si Rusty sa hangin para lang takutin siya at itaboy na parang aso. Akala namin ay tapos na ang lahat dahil hawak namin ang pera at ang proteksyon ng pulisya. Ngunit ang mga sumpa at galit na isinigaw ni Lola Farah sa gitna ng kulog at kidlat ay bumaon ng malalim sa aming tahanan. Yun ang formal na pagbubukas ng isang impyerno sa aming buhay na hindi kayang pigilan ng kahit na anong baril o kapangyarihan. Hindi namin sineryoso ang sinabing yun ni Lola Farah sa amin. Pumasok kami sa loob ng aming marangyang bahay na kampante at may kayabangan sa dibdib. Hindi namin alam na sa bawat patak ng ulan nung gabing yun ay dinadala ng hangin ang sumpa sa loob ng aming tahanan. Isang sumpa na magpaparanas sa amin ng walang katapusang dusa at takot. Ayan, Rusty. Sabi ko sa'yo, maaayos din ang lahat eh. Nakalimutan na ng mga tao ang nangyari sa eskwelahan. Nakatransfer na rin si Padi sa bagong private school at wala nang nagtatanong. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Konting ayos lang sa piskal at konting pera sa media. Tahimik ang lahat. Tayo pa ba? Pulis ako dito at marami tayong kakilala sa itaas. Kaya ikaw, Padi, galingan mo sa bagong eskwelahan mo, ha? Kalimutan mo na ang batang yon. Wala nang manggugulo sa'yo roon. Mami, Daddy, bakit ganun? Ang lamig. Ang lamig-lamig ng mga kamay ko. Diyos ko, Padi, bakit nanginginig ka ng ganyan? At bakit napakalamig ng balat mo na para bang galing sa yelo? Sa aircon lang ba to? Teka, papahinaan ko kay Inday. Mami, yung pagkain ko may mga uod. May mga itim at malalaking uod na gumagapang sa steak ko, Mami. Nakikita niyo ba? Lumalabas po sa karne, tignan niyo po. Ano bang pinagsasabi mo, Padi? Walang uod ang steak mo. Aba, imported yan at galing pa sa mamahaling grocery store. Kumain ka na ng maayos at huwag ka na mag-inartigan. Hindi po ako nag-iinarte. Pumapasok po sila sa balat ko. Gumagapang po sila pataas sa kamay ko. Nasusunog po ang tiyan ko, Mami. Nadugan mo ako. At sakit-sakit po. Padi, tumigil ka nga. Walang uod sa katawan mo. Han, tulungan mo ko. Bakit nagwawala ng ganito ang anak natin? Bakit namumula at nangingitim ang balat niya sa tiyan? Pinapatay nila ako, Mami. May sumisigaw sa tenga ko. Bosit nung matanda. Sinasabi niya, kinakain na daw ng mga uod ang loob ng katawan ko. Tama na yan, Padi. Pupunta tayo sa ospital ngayon din. Habang nagdiriwang kami sa mamahaling restoran at nagmamalaki na nakaligtas kami sa batas, doon biglang tumama ang unang hagupit ng sumpa sa aking anak. Ang panlalamig ng kanyang katawan at ang mga uod na nakikita niya sa kanyang plato ay nagdulot sa amin ng matinding sindak. Wala ni isa sa amin ang nakaintindi kung bakit biglang nagwala at umiyak sa sakit si Padi sa gitna ng kainan. Ang aming pag-aakalang tahimik na ang lahat ay naglaho sa isang iglap lamang. Diyan namin formal na naramdaman na ang paniningil sa aming mga kasalanan ay nagsimula na sa mismong katawan ng aming mahal na anak. Doktor! Ano ba kayong klaseng mga eksperto, Doktor? 5 araw lang anak ko rito sa private room, pero lalo nang lumalala ang lagay niya.
Bakit puro pasa at maitim na marka ang buong katawan niya? Miss Dana, kumalma po muna kayo. Ginawa na namin ang lahat ng MRI, CT scan at kompletong blood test sa kanya. Walang anumang virus, bakterya o lason na lumalabas sa mga laboratory test. Pero ang kanyang mga organ ay dahan-dahang nag-fail na para bang nalalason mula sa loob ng walang medical explanation. Bayad kayo ng milyon-milyon dito sa ospital nyo. Siguraduhin ninyong mapapagaling nyo ang anak ko. Kung ayaw ninyong ipasara ko tong buong ospital na to ngayon din. Kapitan Rusty, bitiwan niyo po ako. Ginagawa po ng buong medical team ang lahat. Pero hindi na po normal na sakit ang nangyayari sa anak ninyo. Daddy, may nakatayo po sa sulok. Yung lola po ni Makoy. Nakatitig siya sa akin at may hawak siyang napakaraming mahabang karayom. Itinutusok niya po sa mga mata ko. Aray! Ang sakit-sakit! Pakiusap po, paalisin niyo po siya, Daddy! Walang tao sa sulok, anak. Kami lang ng daddy mo at ang doktor ang naririto. Nababaliw ka lang at nananaginip ng gising. Doktor, bigyan niyo ng sedative ang anak ko. Patulugin niyo po siya ngayon din. Nurse, ihanda mo ang papatulog sa IV injection. Baka magkaroon siya ng seizure kapag nagpatuloy ang sobrang panik niya. Wag! Lumalapit po siya sa akin. Hawak niya ang leg ko, Daddy. Barilin niyo po siya. Barilin niyo po yung matanda. Lumayo ka sa anak ko! Lumabas ka rito! Kung sino ka man! Kapitan, ibaba niyo po ang baril niyo. Ospital po ito. Walang tao po sa sulok. Wala po akong nakikita. Doon sa loob ng pinakamagandang kwarto sa ospital, nakita ko kung gaano kawalang silbi ang aming milyong-milyong pera. Lahat ng pinakamagaling na doktor at pinakamodernong makina ay hindi makakita ng anumang sakit sa katawan ng aking anak, habang ang kanyang mga organ ay dahan-dahang nasisira. Ang mga sigaw ni Padi tungkol sa lola ni Makoy na nagtuturok ng karayom sa kanyang mga mata ay nagdudulot sa akin ng matinding takot at panginginig. Doon ko po kauna-unahang naramdaman ang kawalan ng pag-asa at ang matinding takot sa isang puwersa na hindi kayang bayaran o takutin ng baril ni Rusty. Control, status report. Malinis ang kalsada sa Sector 4. Walang anumang kaguluhan. Pabalik na ako sa station. Over. Mamamatay tao. Mamamatay tao. Nagtanggol ng masama. Bayaran mo ang dugo ni Makoy. Ano to? Sino yung nagsasalita? Lumabas kayo! Pulis ako! Huwag niyo akong lalaruin o tototohanin ko ang mga baril ko sa inyo! Diyos ko, mga kamay ko! May dugo! Bakit puro dugo mga kamay ko? Dana, Padi! Isak lolo! Bakit tayo matanggal itong dugo sa balat ko? Dana! Padi! Aray! Ang init! Nasusunog ang kamay ko! Ano to nangyayari sa akin? Lola Para! Ikaw ba to? Magpakita ka sa akin, matanda ka! Lalabanan kita! Walang silbi ang baril mo, Kapitan. Ang dugo sa kamay mo ay ang dugong itinakip mo sa krimen ng anak mo. Patawad! Patawad na! Ayoko na pakiusap! Alisin mo na itong dugo sa kamay ko! Hindi lamang ang aming anak ang pinahirapan ng sumpa, kundi maging ang aking asawa na si Rusty na nagtanggol sa aming mga maling gawa. Umuwi si Rusty nung gabing yon na nanginginig at nanalasa sa takot matapos niyang maranasan ang matinding pangitain sa kalsada. Ang kanyang mismong serbisyong baril, ang bagay na ginagamit niya upang maghari-harian, ay biglang uminit na para bang nagbabagang bakal sa kanyang kamay. Ang mga boses na pumapasok sa kanyang tenga at ang dugong nakikita niya sa kanyang mga daliri ang nagpatunay na ang paniningil ay tumatama na sa mismong taong nagtakip sa kasalanan. Ang mukha ko! Ang balat ko! Bakit nagkakaroon ako ng mga sugat na mabaho at nangingitim?
Inday! Inday! Nasaan pa yung mga gamot ko? Ma'am Dana, ibinigay ko na po lahat ng reseta at pamahid na galing po sa dermatologist nyo kaninang umaga. Pero lalo pong bumubuka at nagdanana po ang mga sugat nyo sa mukha. At may mga lumalabas pa po na itim na uod sa mga sugat nyo. Huwag ka nga magsinungaling. Magaling ako. Maganda ako. May pera kami. At maipapagamot ko to kahit pa sa Amerika. Umalis ka nga sa harap ko. Inutil ka. Inutil! Diyos ko. Ang mga alahas ko. Yung mga ginto ko. Bakit nagiging mga uod at buhay na asa mga to? Bakit gumagapang papunta sa akin? Ma'am Dana, naku po. May mga ahas nga po. Isang lolo! Aalis na po ako rito! Inday! Inday! Ano ka ba? Huwag mo akong iwan dito! Magdusa ka, Jada. Magdusa kayo ng pamilya niyo. Sino kayo? Lola Farah? Pwede ba itigil mo na to? Tama na! Tama na! Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakakabit ang hustisya. Pwes, hindi mo makakamit ang hustisyang sinasabi mo. Dahil kampong ka ng kadiliman. Kahit kailan, hindi mananalo ang isang demonyong tulad mo sa Diyos! Sino ba sa atin ang tunay na demonyo? Hindi ba kayo? Kayo ang demonyo dahil hindi niyo tinuruan ng kagandahang asa ng anak ninyo. Ginawa niyo siyang halimaw tulad niya. At huwag mong mabanggit-banggit ang Diyos dahil wala kayong Diyos! Tumahimik ka! Tumahimik ka! Lakat ng kapangyarihan at kayamanan niyo unti-unti nang mawawala. Isinusumpa ko din na magiging busabos din ang pamilya ninyo. Ako man, Panyero, ay hindi nakaligtas sa bagsik ng sumpa ng matanda. Ang aking balat at muka na ginagamit ko noong ipagmalaki ang aking ganda at kabataan ay nagsimulang mabulok at magkaroon ng mga mababahong sugat. Ang aking mga mamahaling alahas at gininto ang kwintas na simbolo ng aking kayabangan ay nagmukhang mga uod sa aking mga kamay. Doon ko napagtanto na ang lahat ng bagay na ipinagmamayabang ko sa ibang tao ay nagiging pinagmulan ng aking sariling pagdurusa at sindak. Ang aming marangyang mansyon ay tuluyan ng naging isang silid ng pagdurusa para sa akin. Malalim ang tumama sa inyong pamilya. Hindi ito karaniwang sakit na kayang gamutin ng doktor. Ito ay isang sumpa na nagmula sa matinding galit at dugon dumanak na walang katarungan. Pakiusap po, Bang Insyong. Gamutin niyo po kami. Magbabayad po kami kahit magkano. Milyon-milyon. Gamutin niyo lang po ang anak ko at kami ng asawa ko. Mula po sa paghihirap na ito. Ang pera nyo ay walang halaga sa mga espiritu ng kadiliman. Ang nagtanim ng sumpang ito ay isang taong nawalan ng lahat ng pag-asa at buhay. Hanggang hindi nyo ibinibigay ang totoong katarungan, hindi titigil ang pagdurusang ito hanggang sa maubos kayo. Pulis ako. Pwede ko siyang hulihin. Pwede ko siyang patayin kung kailangan para lang matapos na ang kababalagan to. Kung papatayin mo siya, lalo lamang lalala ang sumpa at lahat kayo ay mamamatay sa loob ng 3 araw. Hindi nyo kayang barilin ng espiritong galit. Ang tanging paraan ay ang magpakumbaba at humingi ng tawad sa taong ginawa ninyo ng masama. Pero wala na po yung bahay nila. Naglaho po yung matanda at ang bahay nila sa dating lote nila. Saan po namin siya hahanapin? Babalik siya kung saan dumanak ang dugo ng kanyang apo. Doon nyo siya dapat harapin ng may totoong pagsisisi. Diyos ko, kailangan ba talaga nating lumuhod sa matandang yon, Dena?
Sa aming matinding desperasyon, Panyero, humingi na kami ng tulong sa isang albularyo. Handang ibigay ang kahit magkanong halaga ng pera para lang gumaling ang aming anak. Ngunit napakasakit na marinig mula sa kanya na ang aming milyong-milyong piso ay walang anumang halaga upang burahin ang sumpa ng matanda. Kahit sa harap ng ganong klasing panganib, ang asawa ko na si Rusty ay karahasan pa rin at ang pagpatay ang naiisip na solusyon. Hindi pa rin pumasok sa aming mga utak na ang tanging paraan lamang upang matapos ang aming pagdurusa ay ang tunay na pagpapakumbaba at paghingi ng kapatawaran sa pamilya na aming inapi. Mami, Daddy, huwag niyo po akong iwanan dito sa dilim. May nakatayo po sa tabi ng kama ko, si Makoy po. Duguan ang buong mukha niya. Padi, bakit mo ako binaril? Nag-aaral lang ako ng maayos. Bakit mo sinira ang buhay ko at ng lola ko? Bakit mo ako binaril? Bakit mo ako binaril? Ayoko na! Sorry na, Makoy! Sorry na! Hindi ko na uulitin! Bitiwan mo na ako! Daddy, tulungan mo ako! Ayoko lang mamatay! Pati anak, walang tao dyan. Pakiusap, tumahimik ka na. Diyos ko, tulungan niyo po ang anak ko. Tulungan niyo po kami. Lumabas ka rito kung sino ka man! Huwag mong galawin ang anak ko! Babarilin kita! Walang magagawa ang baril mo, Kapitan. Ipinagtanggol mo ang anak mong mamamatay tao. Ngayon, pagbabayaran niyong lahat ang dugo ko. Pagbabayaran niyo! Hindi kami natatakot sa'yo! Lumabas ka! At magpakita ka sa akin! Mami, ang sakit ng dibdib ko. Parang may pumuputok sa loob. Hindi ako makahinga. Han, tulungan mo ako, si Padi. Nawawala na siya ng hininga. Bilisan mo! Pupunta na tayo sa bakanting lote ni na Lola Farah. Gaya ng sinabi ng albularyo. Sige, Dayna. Bubuhatin ko si Padi. Sige na. Kunin mo na yung kotse. Magmamakaawa tayo sa matandang yung kung kailangan. Para lang mabuhay ang anak natin. Ang bawat gabi sa silid ng aking anak ay naging isang buhay na impyerno kung saan muling nagbabalik ang kasalanan na aming itinago. Ang pag-iyak at pagwawala ni Padi habang nakikita ang multo ng dugoang si Makoy ay nagwasak ng tuluyan sa aking puso bilang isang ina. Niyakap ko ang aking anak habang umiiyak, ngunit wala akong magawa upang alisin ang takot at sakit na pumapasok sa kanyang isip. Ang amin kasing mga maling desisyon nung una ang nagdala sa aming pamilya sa madilim na sulok na ito na wala nang anumang labasan. Tuluyan ng napuno ang salop ng aming dusa. Ang multo ng inosenteng batang nakuhanan ng buhay ay dumating para maningil sa mismong kwarto ng aming anak. Wala nang silbi ang aming bahay, ang baril ni Rusty, at ang aming kayamanan. Sa harap ng unti-unting paghabol ng hininga ni Padi, wala na kaming ibang pag-asa kundi ang lumabas sa gitna ng kadiliman at hanapin si Lola Farah para lumingon, lumuhod at humingi ng kapatawaran. Rusty, sigurado ka bang dito nakatira ang matandang yon? Ang layo-layo naman ito sa kabiasnan at napakadilim. Hindi ko na talaga kaya tong sakit sa buong katawan ko. Dito raw siya tumira pagkatapos mamatay ng bata. Sabi nung nakakakilala sa kanya sa palengke. Dito raw siya nagtago. Kailangan natin siya makita, Dayna. Ito na lang ang tanging pag-asa natin. Bago pa mamatay si Padi at maging tayo. Daddy, ang sakit-sakit po ng tiyan ko. Para po may kumakain sa mga bituka ko. Ayoko na po. Tulungan niyo po ako. Lola Farah! Lola Farah, lumabas ka dyan! Mag-uusap tayo! Magbabayad kami ng pera! Magkano ba ang gusto mo para alisin mo itong sumpa sa pamilya ko? Sabihin mo lang! At ibibigay ko kagad kahit magkano! Bakit kayo narito? Baka mamamatay tao. Pumunta ba kayo rito para ipagmalaki uli ang pera nyo?
at ang baril ng pulis. Lola para pakiusap po. Tignan niyo ang anak ko. Mamamatay na po si Padi. Araw-araw kaming pinahihirapan ng sakit at takot. Magbabayad po kami kahit magkano. Maawa ka naman po sa anak namin. Lahat ng pera ko sa bangko, ibibigay ko sa iyo. Lahat ng ari-arian namin, alisin mo lang tong sumpa sa amin. Tanggapin mo na ang bayad para sa nangyari sa apo mo. Pera. Pera. Akala niyo ba mabibili ng pera ninyo ang buhay ni Makoy? Ang perang ginamit niyo pambayad sa korte para takasan ang krimen niyo ang dahilan kung bakit dumanak ang sumpa sa inyo. Ito pong 10 milyon. Lahat po ng ipon namin ni Rusty sa bangko, kunin niyo na. Bigyan mo kami ng gamot. Patawarin niyo na po ang anak ko, Lola Farah. Pera? Inaalok mo ko ng pera? Mababawasan ba na 10 milyon mo ang sakit ng pagkawala ng apo ko? Makakabalik ba si Makoy kapag tinanggap ko yan? Lola, nagmamakaawa ko sa iyo bilang isang ama. Kasalanan ko to. Ako nag-iwan ng baril. Ako nagturo sa anak ko ng kabastusan. Ako na lang ho ang parusahan nyo. Wag lang po ang anak ko. Nagmamakaawa po ko sa inyo. Huli na ang lahat. Nagbinaril ng anak mo ang apo ko at itinago niyo ang kasalanan sa ilalim ng batas ninyo. Itinapon niyo na rin ang karapatan ninyong humingi ng awa. Lola, sorry po. Sorry po sa ginawa ko kay Makoy. Ayoko pa po mamatay. Nung ibagsak ko ang bag na naglalaman ng 10 milyong piso sa putikan sa harap ng matanda, doon ko nalaman kung gaano kami kasama at kababaw. Ang matinding tawa ng galit ni Lola Farah habang nakatitig sa aming pera ang nagpadama sa akin ng tunay na kahulugan ng kawalan ng pag-asa. Walang halaga ang aming buong pag-aari upang ibalik ang buhay ng kanyang apo na pinaslang ng aming anak. Kahit na lumuhod si Rusty at humingi ng tawad si Padi habang umiiyak sa putik. Huli na ang lahat dahil sarado na ang puso ng matanda sa anumang kapatawaran. Ang dugod dumanak sa lupa ay hihingi ng kabayaran sa lupa. Walang perang makapagliligtas sa inyo. Walang pulis-pulis na makapagtatanggol sa inyo. Sa oras na ito. Aray! Ang puso ko! Nasusunog ang loob ng dibdib ko, Rusty! Tulungan mo ako! Hindi ako makahinga! Ang kamay ko, parang pinupukpok na martilyo. Lola, para pakiusap. Maawa ka sa amin. Mami, Daddy! Ang dilim-dilim na po! Natatakot po ako! Ayoko na po dito! Padi anak ko! Diyos ko! Lola Farah! Ako na lang ho! Parusahan mo na ako! Huwag lang ang anak ko! Maawa ka! Huli na ang lahat. Tanggapin ninyo ang parusa ng mga inosente. Magdusa kayo sa mundo habang buhay ang inyong mga katawan. Ang inyong kayamanan ay magiging abo. Ang inyong pangalan ay magiging sumpa sa lupain ito. Lola, para patawad ho. Patawarin mo kami sa ginawa namin kay Makoy. Mali kami. Mali ang lahat ng ginawa namin. Parang awa niyo na po. Patawarin niyo na ho kami. Diyan kayo magdusa sa dumi at putik. Ang bawat patak ng ulan at bawat araw na darating ay magpapaalala sa inyo ng buhay na kinuha ninyo. Ang huling ritual na yon sa harap ng kubo ang nagmarka sa tuluyang pagwakas ng aming malayang buhay. Ang matinding sakit na pumapasok sa aming mga dibdib at ang panlalabo ng aming mga mata habang sumisigaw ang matanda sa gitna ng kidlat ay hindi ko kailanman malilimutan. Ramdam na ramdam ko
ang pagpasok ng sumpa sa bawat ugat ng aming mga katawan bilang kabayaran sa dugong dumanak kay Makoy. Wala nang nakaligtas sa aming tatlo dahil ang bawat isa sa amin ay may malaking kasalanan sa trahedyang yon. Diyan kami tuluyang pumasok sa panahon ng walang katapusang pagdurusa at kadiliman. Kasalanan mo ang lahat ng to, Rusty. Kasalanan mo. Kung hindi mo tinuruan ang anak natin na humawak ng baril at maging mayabang, hindi mangyayari ang lahat ng to. Ako ngayon ang sinisisi mo. Ikaw ang lagi nagpapalaki ng ulo sa batang yan. Bawat mali niya, pinagtatakpan mo. Bawat pambubuli niya sa eskwelahan, binabayaran mo para lamang hindi mapahiya ang pangalan mo. Anong gusto mong gawin ko? Panoorin siya mapagalitan? Ikaw ang ama. Pero anong itinuro mo sa kanya? Na kapag may baril ka at may tsapa ka, ikaw ang hari ng mundo? Ayan, tignan mo naging resulta ng pagiging mayabang mo. Huwag mo akong sumbat-sumbatan, Dana. Pareho tayo nagpalaki sa kanya sa luho at kayabangan. Ngayon, pareho tayo nagdurusa. Tignan mo ang anak mo. Halos hindi na humihinga dahil sa mga kalokohan ninyo. Mami, Daddy, tama na po. At sakit-sakit na po ng katawan ko. Pakiusap po. Pakiusap. Diyos ko, Rusty, ano to? May apoy! Sumiglab ang kurtina sa may altar! Diyos ko, saan ang galing ang apoy na yan? Wala naman nakasinding kandila dyan ah! Bilis! Kumuha ka ng tubig, Dana! Walang tubig! Ayaw kumana ng mga gripo, Rusty! Sinusunog ng sumpa ang bahay natin! Kinakain ng apoy ang mansyon natin! Buhatin mo mga gamit natin! Padi, kumapit ka kay Daddy! Lumabas na tayo rito! Mami! Si Makoy nakatayo po sa gitna ng apoy! Tumatawa po siya! Sinusunog niya po ang bahay natin! Sa gitna ng naglalagablab na apoy sa aming sariling mansyon, ay tuluyan ng lumabas ang tunay na bahid ng aming kasalanan. Sa gitna ng usok at pagkatupok ng aming mga ari-arian, wala kaming ibang nagawa kundi ang magsumbatan at magsisihan sa aming maling pagpapalaki kay Padi. Ang bahay na itinayo namin sa kayabangan at pera ay naging sarili naming impyerno, kung saan kinain ng apoy ang lahat ng ginto at yamang inakala naming makapagliligtas sa aming pamilya. Dana, dalian mo! Sumunod ka sa akin! Lumabas tayo sa pinto sa likod bago bumagsak ang kisame! Rusty, hintayin mo ako! Hindi ako makahinga sa sobrang kapal ng usok! Aray ko! Ang lakas ng tumulak sa ating Padi! Nabitiwan mo si Padi, Rusty! Dali! Buhatin mo ang anak natin! Ah! Ang kisame! Babagsak kay Padi! Daddy, Mami! Tulungan niyo po ako! Hindi po ako makatayo! Naipit ang pa ako sa gumuhong kay Isabe! Nakalabas na ako, Rusty! Padi! Lumabas na kayo dyan! Dalian niyo! Padi, hawakan mo ang kamay ko! Lalapitan kita! Huwag kang bibitaw! Daddy! Nasusunog po yung damit ko! Ang sakit-sakit po, Daddy! Pakiusap, tulungan niyo po ako! Hindi ako makalapit! Napakalakas ng apoy sa pagitan natin, Padi! Padi! Rusty! Lumabas ka na rin dyan! Bumabagsak na ang buong bubong ng mansyon! Mami, Daddy! Iwan niyo na po ako! Sorry po! Padi! Hindi! Padi! Padi, anak ko! Wala na. Wala na si Padi, Rusty. Wala na ang anak natin. Kinain na siya ng apoy. Kasalanan ko to. Kasalanan natin to, Dana. Nawala ang anak natin. Dahil sa kasalanan natin. Kasalanan natin to! Tuluyan nang natapos ang aming pamilya. Isang hindi nakikitang puwersa ang humawi sa amin para ibukod ang aming anak sa amin. Isang parusang hindi kayang maipagtanggol ng baril o mabayaran ng pera. Maiwan man kaming buhay ni Rusty sa labas ng nasunog na mansyon, wala na ring silbi ang aming mga buhay. Ang abuhing natira sa aming bahay at ang alaala ng sumisigaw naming anak sa gitna ng apoy ang magiging walang katapusang impyerno
na dadalhin namin hanggang sa aming huling hininga. Huwag niyo sa akin ilapit yan. Pakiusap. Hindi ko kayang tignan. Hindi yan ang anak ko. Hindi yan si Padi. Hindi siya yan. Hindi yan ang anak ko. Ang ganda-ganda ng mansyon natin kagabi. Ang dami nating pera. Pero ngayon, puro abo na lang. Wala na. Wala nang natira sa atin. Kahit ang kaisa-isang anak natin, naging abo na rin. Kapitan ako. Pulis ako dito sa bayan natin. Walang pwedeng humawak sa akin. Walang pwedeng humuli sa anak ko. Rusty, magsalita ka na maayos. Kausapin mo ako. Tumingin ka sa akin. Ano nang gagawin natin ngayon? Wala na si Padi. Nasunog ang lahat sa atin. Binaril niya eh. Sabi ko sa kanya, huwag niyang ibababa ang baril. Ako nagbigay ng baril sa kanya. Ako pumatay sa anak ko. Ako pumatay sa anak ko. Ako pumatay kay Padi. Diyos ko, Rusty. Nababaliw ka na ba? Kausapin mo ako. Magkasama tayong humarap dito. Huwag mo akong iwan sa ganitong bagay. Rusty, ano ba? Magpakatatag ka. Ang init. Ang init-init ng katawan ko. Naririnig niyo ba yung mga uod? Gumagapang sila sa loob ng utak ko. Padi pumarito ka sa piling ni Daddy. Magpapatrolya pa tayo. Wala na. Nabaliw na ang asawa ko. Nawala na ang anak ko. Wala na natira sa amin kundi ang sumpang ito. Lola Para! Naririnig mo ba ako? Masaya ka na ba? Masaya ka na ba, ha? Pinatay mo! Pinatay mo na ang pamilya ko! Bang! Bang! Patay ka na! Ligtas na ang anak ko! Walang makukulong! Walang makukulong sa atin! Yun na siguro ang pinakamasakit na bahagi ng aking buhay, Panyero. Hindi ko magawang tignan ang maitim at wala ng buhay na labi ng aking anak, habang ang aking asawa na dating may pagmamalaking kapitan ng pulisya ay tuluyan ng nawalan ng bait at kinain ng sarili niyang kabaliwan. Walang makukulong sa pamilya natin. Pulis ako dito. At ako ang kapitan. Padi, dalian mo. Magpapatrolya pa tayo. Hahabulin natin ang mga kriminal. Diyan po. Nariyan po siya sa sulok. Pakiusap. Dalhin niyo na po siya. Hindi na po siya makakilala. At wala na po siya sa sarili niyang pag-iisip. Kapitan Rusty, kumalma lang po kayo, ha. Narito po kami para tulungan kayo. Sasama lang po kayo sa amin sa ospital. Ano? Anong ospital? Aha! Mga tauhan kayo ni Lola Para, no? Huli na kayo. Binaril ko na ang apo nyo. Lumayo kayo sa akin. Lumayo kayo. Dalawa, dali. Hawakan nyo ang mga kamay niya. Mabilis. Pilitin yung isa kayo sa strap. Bigiwan niyo ako. Mga traitor kayo. Walang hahawak sa akin. Ako ang batas dito. Ako ang matapang dito. Aray, ang lakas niya. Bitiwan niyo muna, dali. May hawak siyang bagay sa bewang niya. Rusty, wag. Wag ang baril mo. Sabi ko sa inyo eh. Hindi niyo ako mahuhuli. Walang makakapagpakulong sa akin. Padi, hihintayin ako ng anak ko. Sabay tayo magpapatrolya sa impyerno! Sabay tayo magpapatrolya! Rusty, huwag pakiusap! Ibaba mo yung baril mo! Huwag mong gagawin yan! Ah! Rusty! Hindi, Diyos ko! Rusty!
Tumawag kayo ng pulis! Wala na siya! Tumawag kayo ng saklolo! Bakit mo ginawa ito? Bakit ka lang makamatay? Iniwan niyo na akong lahat. Rusty! Padi! Bakit niyo iniiwan? Bakit niyo ako iniwan? Bakit niyo ako iniwan? Dahil doon sa dugong dumanak mula sa ulo ng aking asawa, ay tuluyan ang natapos ang huling hibla ng aming pamilya. Ang baril na ginamit ni Rusty para ipagmalaki ang kanyang kapangyarihan at pagtago sa krimen ng aming anak, ang siya ring naging kasangkapan para tapusin niya ang sarili niyang buhay. Maiwan man akong nag-iisa sa mundong ito na may sirang muka at nawalan ng lahat, alam kong ang huling putok na yon ng baril ang pinakamatinding patunay na walang sino mang makakaligtas sa oras na ang katarungan at ang sumpa ng langit na ang mismong naningil sa ating mga kasalanan. Pagkamatay ni Rusty ay tuluyan ng bumagsak ang buhay ko, panyero. Naging pulubi ako nung una. Walang may gustong tumulong sa akin noon. Siguro dahil na rin sa ugaling ipinakita ko noon sa aking kapwa. Ganun pa man, sising-sisi po ako sa aking mga kasalanan na nagawa. At umaasa pa rin po ako na magagawa pa rin akong patawarin ng ating Panginoon Diyos. Panginoon, patawarin mo ako. Patawarin niyo po ako sa lahat ng kasalanang nagawa ko. Patawad po o aking Panginoong tagapagligtas. Patawad po kung naging mayabang ako. Patawad po kung ginamit namin ang pera at kapangyarihan para tapakan ng mga inosente. Naging bulag po ako sa kayamanan. Nagkamali po ako sa pagpapalaki kay Padi. Nawala na ang lahat sa akin. Ang anak ko, nasunog ng buhay. Ang asawa ko, nagpakamatay sa harap ko. Ang mukha ko, nasira na at puro ng sugat. Ito na po ba ang parusa sa akin? Pakiusap po. Tanggapin po ninyo ang huling pagsisisi ng isang ina na tulad ko. Sa gitna ng tahimik na simbahan ay pumatak ang huling patak ng aking luha at pagsisisi. Nung wala na akong pera, wala na ang aking pamilya at wala na ang aking ganda, doon ko lang natutunang lumuhod at magmakaawa sa may kapal. Pero gaano man kalakas ang aking pagtangis sa harap ng altar, alam kong kailangan kong pasanin ang mabigat na krus ng aming mga kasalanan hanggang sa huling hininga ng aking buhay. Lola Farah! Lola Farah, pakiusap po. Tumigil ka muna. Tama na muna ito. Tama na. Bakit ka pa sumusunod sa akin? Wala ka ng asawa. Wala ka ng anak. At wala ka ng bahay. Ano pa ang kailangan mo? Sa tulad ko matanda. Nandito po ako para humingi ng kapatawaran. Buong pagpapakumbaba po akong lumuluhod sa harap niyo. Patawarin niyo po ako, Lola Farah. Patawarin niyo po ang pamilya ko sa ginawa namin kay Makoy. Patawad po. Patawad. Ngayong wala ka na ba ipagbabalaking pera at baril? Tsaka kaluluhod sa harap ko? Nasaan ang yabang mo? Nung itinatapon nyo lang ang pera sa mukha ng hustisya habang umiiyak ako para sa apo ko. Mali po kami. Nagbulag-bulagan po ako sa kasalanan ng anak ko at sa kayabangan ng asawa ko. Bayad na po kami, Lola Farah. Sinunog na ng langit ang pamilya ko. Maawa na po kayo.
Patawarin niyo na po ako. Pakiusap po. Patawarin niyo na po ako, Lola Farah. Huwag mong hingin sa akin ang bagay na hindi niyo naibigay kay Makoy nung nabubuhay pa siya. Ang sugat sa puso ng isang lolang inagawa ng apo ay hindi naghihilom ng dahil lang sa lumuhod ka at umiyak gayon. Wala na po ba talagang pag-asang mapatawad niyo ako? Hahawakan ko po tong kasalanan ko hanggang sa mamatay ako. Hindi ko matatanggap ang hiling mo ngayon. Panahon lang. Panahon lang ang makapagsasabi kung kailan at kung kakayanin pa ng puso ko na mapatawad ka. Lumayo ka na sa landas ko, Dana. Iwan mo na ako. Ang pagpapatawad ay hindi isang bagay na mabilis makuha kapalit ng luha kapag tapos na ang parusa. Iniwan man ako ni Lola Farah na may bitbit na mabigat na kasalanan, tinanggap ko ang kanyang mga salita. Ang natitirang panahon ng aking buhay ay gagamitin ko para pagsisihan ang lahat habang naghihintay sa araw na diringgin ng langit at ng mga taong nasaktan namin ang aking huling panalangin. Makoy, apo ko. Natapos na rin sa wakas ang laban natin. Wala na ang mga taong yumukod sa pera at nagkait sa iyo ng katarungan sa mundo. Lola, salamat po sa lahat ng pagmamahal niyo sa akin. Pero sana po, makapagpahinga na rin po ang puso niyo mula sa galit. Ayoko po kayong makitang nahihirapan at puno ng pait. Hindi po ako matatahimik, Lola. Ano gusto mong gawin ko, apo ko? Ano gusto mong gawin ko? Sabihin mo. Patawarin niyo na po ang nanay ni Padi. Siya na lang po ang mag-isa sa buhay. Nawala na po ang lahat sa kanya. Naniniwala po akong nagsisisi na po siya sa mga kasalanan po niya sa atin. Sige, apo. Patatawarin ko na siya. Ititigil ko na. Ititigil ko na ang kulam. Matatahimik na po ako, Lola. Matatahimik na po ako. Salamat po. Payapa na ang kaluluwa mo, apo. Huwag ka nang mag-alala sa akin. Ang batas ng tao man ay nagkulang at nagbulag-bulagan. Pero ang batas ng kalikasan at kadiliman ay naningil ng buo at walang natirang utang. Walang sino bang makakatakas sa kanilang mga ginagawang kasamaan. Paalam, Makoy, apo. Magkikita rin tayo balang araw sa lugar kung saan wala ng mayaman, wala ng mahirap, at wala ng baril na makapananakit sa mga inosenteng tulad mo. Nalaman ko mula sa mga ulat na nagawa rin ng matanda na mahanap ang katahimikan sa harap ng puntod ng kanyang apo matapos niyang isagawa ang kanyang pagiganti. Habang si Makoy ay payapa na sa kabilang buhay at ang kanyang lola ay nagpahinga na rin sa galit. Heto naman po ako, unti-unting bumabangon muli. Ang aming kwento ay naging isang matinding babala sa lahat ng magulang na mas pinipiling konsintihin ang maling gawa ng anak kaysa turuan ito ng disiplina at pagpapakumbaba. Diyan nagtatapos ang salaysay ng aking buhay. Isang ina na nagkaroon ng lahat ngunit nawalan ng kaluluwa dahil sa maling pagmamahal. Maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pagsuporta at pakikinig sa aking munting channel na Panyero Stories. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po nating pagkikita.